Mukha pa ako magsakit. Maganda pa eh. Sabi ka na ko. Purihin na Panginoon. Umusulta na ako sa eksperto sa Pilipinas, eksperto sa ibang bansa. Ang sabi ng eksperto sa ibang bansa na nag-opera ng parehas kong kaso, yung inoperahan ng pasyente galing sa Dubai. Sa awa ng Diyos, nagkaroon ako ng pagkakataon na kausapin siya. Pero kung hindi man siya yung pinili ng Panginoon para tulungan ako, purihin pa rin ng Panginoon. Sabi niya, sa laki ng tumor na iyan, hindi kita tumor, lumayas ka dyan. Isang himala na hindi pa catastrophic. Ano ba yung Tagalog na catastrophic, Bishop? He said it's a miracle that what happened to you is catastrophic. Hindi pa disaster. I don't look like a disaster, my gosh. Hindi pa ako mukhang hindi pa ako mukhang alien. So, hindi ako in pain, walang nakikip na bitukan, hindi ako naninilaw, maganda ang aking buti, salamat pero. Salamat ka sa service. Ito ay isang himala. Si Bishop! Diba? Sa dami rin. Ano rin yan? Isang patutuwa rin ng kabutihan ng Panginoon. Kung siya tatanungin natin, baka si Bishop hindi na ganyan kapogi kayo, o baka wala natin siya kapiling. Marami dito sa atin na sobra. Na maraming mali, actually walang mali pa malaki eh. No? Ang pamilya Fernandez, no, sa patutuwa ng kabutihan ng Panginoon. Yung tayo ay natitipon dito na kung paano tayo pinagbuklod, isang nagsusuligaw ng kabutihan at kapatan ng Panginoon. Gusto ko rin kunin yung panahon na to na magpasalamat sa inyong lahat, sa inyong panalangin, suporta, Ate Lorna, si Gina, yung mga tao dito, naalala ko, nilagay sa puso ko ng Panginoon. Alam mo yung balo na, yung huling sentimo na nasa bulsa na ibinigay niya sa offering sa simbahan. No? At kinalugdan siya ng Panginoon. So, marami dito, mga tatay, si Marvin, marami dito sa inyo na hiyang-hiya sa maliit na bagay na binibigyan ng pamilya namin ng tulong. No? Sa maliit na bagay, yung mga servisyo na ipinagkaloob sa amin, na wala kayong hinihingi kapalit, hindi kayo naniningil, bagkos yung iba, nakapag-abot pa. Sinasabi ko sa inyo, sa lahat ng mga milyonaryo tumulong sa akin, nandito, nakaupo dyan sa harap nyo ngayon, tatabi nyo ngayon, yung pinaka-generous at pinaka-malaking magbigay. Palakpakan natin sila kung yung nakamay sa kanilang buhay. Dahil alam ko yung inabot nila sa akin na inahalaga, napakalaking halaga yun sa kanila. At kailangan ng pamilya nila yun. Pero mas pinili nilang maging dalulan ng papala ng Panginoon. Pinili nilang magbigay ng kapurihan sa Panginoon sa maliit na bagay. At sila ay talaga namang ayaw nilang ipaalam sa iba yung mga kabutihan na ginawa nila. No? Hindi natin kailangan maging sobrang sikat, sobrang mayaman, sobrang kilala upang magkaroon ng impact sa ating community, upang makatulong sa iba, upang maging pagpapala sa iba. Kung anong pinagkaloob sa atin ng Panginoon, kung nasan tayo, anong kapasidad natin. Sabi ko, hindi ko naaantayin na ano ba, kung ano pa man, huling-hiling ako, hanggat may lakas ako, ito ang aming pinanunigli. As for me and my house, we will serve the Lord. No, pinili namin na paglingkuran na ating Panginoon. Ano man ang panahon, sa kalungkutan, kasiyahan, pupurihin namin siya. Ako at ang aking pamilya, ako at aking mga anak. Hindi maging madali. Sa araw-araw, namimiss ko yung asawa ko. Hindi makatulad ang dati ng buhay. Pero lagi tayong may desisyon.
Huwag nyo sasabihin na, ay, ganito na lang ako eh. No choice eh. Pinanganak tayo mahirap eh. No choice. Hindi tayo pinanganak sa Forbes eh. Pinanganak tayo sa matasan ng Diyos. Hindi kapatid. Ang isipin mo, meron layunin ang Panginoon sa buhay mo. May Panginoon, basta ang Panginoon ay nasa puso ng bawat isa dito sa atin. No? Tayo ay may dahilan para gumising, para lumaban. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. Tayo ay nasa batasan hills. Isipin nyo yung sarili nyo na kayo yung lampara na nasa purol. Hindi kayo nilalagay sa ilalim ng kama, hindi kayo nilalagay sa ilalim ng mesa. Nilagay kayo ng Panginoon dyan sa tuktok ng purol. Para magdingning. Yan na, simula na. Asa na ating sinaghari, di ba? Nasa inyong talento, sinong makakapagsabi na sa simpleng pagsayaw? Mabibigyan nyo ng kapurihan ng yung Panginoon. Kung ano yung passion na nilagay ng Panginoon sa inyo, sa pagtugtog, sa pagsayaw, sa paglilinis, sa paghahabi ng basahan, kung ano man, kung saan kayo natatrabaho, magningning kayo doon. Ipakita nyo kung gano'ng kabuti ang Diyos nyo. Para sasabihin ng tao, sino ang Diyos mo? Gusto ko rin siyang makilala. Palakpakan natin na tayo. Kano alam ko, napakahirap ng buhay. Huwag natin ibagkas pa ulit-ulit na mahirap ang buhay. Sabihin natin, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos! Sabihin mo sa sitwasyon mo, mabuti ang Diyos! Nagsisinungaling ang lamesa, sabihin niyo, mabuti ang Diyos! Nagsisinungaling ang bulsa, mabuti ang Diyos! Sumasakit ang lahat ng bahagi ng katawan, mabuti ang Diyos! Ideklara natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Huwag tayong paminaan, huwag natin, kalimutan natin na lahat na yan. Maaaring tayo ay nanghina, nagkulang, pero tatandaan nyo, sa ating kahinaan, lalong magniningning ang kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Lalong nakikita ang kalakasan na nagmumula sa Kanya. When I am weak, He is strong. Wala tayong maipagmamalaki na, ay, magaling kasi ako eh. No? Sabi nga sa Panaghoy 3:22, nasa diwa nito, basahin nyo na lang, dahil ayoko kayo magutom, napakahaba at napaka-emosyonal nito. Ito yung taong naranasan niya yung sakit. No? Pero sinabi niya, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaliw. Ang habagan mo, walang kapalitan. No? At sa 2 Corinthians 12:7-10, nagkaroon ng malinaw na dahilan si Paul. Di ba? Si Paul, ewan ko lang sa inyo kung may makaka-relate ka kung gano'ng kasama si Paul, na dating tumutugis ng Kristiyano. Bumabalay ng mga Kristiyano na siya tinawag ng Panginoon. No? Kung kayo ay si Paul, sasabihin niyo ba na hindi Panginoon, hindi ako karapat-dapat, ayoko? Tatalikuran ba natin siya? Tinatawag ka niya na mag-ikot at lumapit sa Kanya? Hindi eh. Kasi siya na ang tumawag sa iyo. Mas gusto ba natin manatiling bulag? Mas gusto ba natin na manatili sa kadalingan? Kaya alam natin na meron tayong mali, yun yung first step eh. Alam mo yung mali, ngayon, pwede mo na haktaman, pwede mo na pasan, di ba? Madapa ka, so what? Dapat ulit, huwag ka na paglulumpasay, huwag ka na tumambay, huwag ka na makipag-chismisan dyan. Hindi tambayan yan, kapatid. Tama, Joey? Hindi tayo natambay, di ba? Lalaban tayo. Sabihin mo, laban. Tama, Edward? Laban? Hindi lang si Manny pakilamang mong laban natin, o tignan niyo si Tatay Greg, chill na chill. Di ba tayo? Ganyan tayo, kasi may kumara tayo sa Kanya. Meron tayo, Jesus. No? Pag dumarating yung kaaway, sinasabihan kayo na hindi kayo deserve, na hindi kayo nararapat, kaya nga tayo merong Jesus.
Kaya nga meron tayong Panginoon na nagbigay sa atin ng pagmamahal at grasya sa araw-araw. Amen? So, maaari po ba kayong kanyahan na tumayo? Sara natin po sa panalangin. Sinabi ni Pablo na binigyan siya ng sakit ng Panginoon kung sa 2 Corinthians na yung sakit na to na 3 beses siya hiniling sa Panginoon na naway alisin at ginawang paraan ng diablo upang siya hamakin at talitan ng Panginoon. Ngunit alam niya ang kanyang purpose. Alam niya na kung sino siya sa Panginoon. At alam niya na ito ay gagamitin ng Panginoon para sa kaluluwa natin. Alam niya ang rason kung bakit siya ay nagdurusan. So, bago ito, kung ano man yung pinagdaraanan natin ating pagdurusan, itaas natin sa Panginoon. Alam ko rin ba sa inyo? Alam niyo eh. Alam niyo na. Alam niyo sa puso niyo. Pero ayaw bilang tanggapin. Malinaw na, sinabi na sa inyo ng Panginoon. Pero ayaw niyong tanggapin. Huwag tayong magbulag-bulagan. Buksan natin ang ating puso at isipan at harapin natin at tagapin natin ang hamon ng Panginoon sa umagang ito. So, itaas natin ang ating mga kamay, isaragan natin ang ating mga mata. Panginoon, maraming salamat po sa buhay na inyong pinagkaloob. Humihingi po ako ng tawad, Panginoon, sa lahat ng mga pagkakataon na sinabi ko na walang kwenta ang buhay na ito, na hindi ako nagpapasalamat sa iyo, napakaganda kaloob ng buhay, ng pamilya, ng lahat ng mga bagay na tinatama sa buhay, Panginoon. Hindi ko napahalagahan, Panginoon. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko, Panginoon, na hindi ko napagbigyan ng halaga ang katawan na ito. Noon na inabos ko yung katawan na ito, na ginagamit mo upang buhay ng aking pamilya, na upang makapagsilbi sa iba, inabuso ko ito, Panginoon. At patuloy na inaabuso, hindi binibigay ang pangailangan ko. Panginoon, humingi ako ng tawad doon. Palakasin mo ako, Panginoon, bigyan mo ako ng magandang kalusugan, Panginoon. Nang sa gayon patuloy ako makapaglingkod sa iyo. Lord, salamat po sa mga anak ko na malulusog, matatalino, mababait. Tulungan mo akong gabayan sila, Panginoon. Salamat po sa lugar na ito, Panginoon. Ang batasang hiyas, Panginoon, hindi man karamihan, Panginoon. Amin ko ba nila, hindi makaramihan ang bahay binigyan namin, Panginoon. Subalit ito yung bahay na nagpuprotekta sa amin, ang komunidad, kung saan kami lumaki, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Stretch your arms, Panginoon, maging daluyan ang pagpapalang lugar na ito, Panginoon. Bihirahan niyo po ang lahat ng pamilya na nanananin ito, Panginoon ko. Unang-una, maging pagpapala ang bawat pamilya sa lahat ng mga taong nasasakupan nila, sa lahat ng mga taong nasa kanilang mga pamamahay, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga kamag-anak, kapitbahay, kaibigan, Panginoon. Nang naway ang aming mga buhay ay maging buhay ng buhay na testimonya ng iyong kabutihan, Panginoon. Nababuti ang Diyos, Panginoon. Na naway makita nila ang pagbabago sa aming buhay. Na makita nila na dati, ito si Rodin, nakasuray-suray, pero ngayon, umayos ang kanyang buhay, umayos sa kanyang pamilya. Nagkaroon siya ng magandang buhay at pag-asa dahil sa tulong ng Panginoon Jesus. Naway, Panginoon, tinatas namin na Lord, magdingding ang lugar na ito, Panginoon, at makilala, gamitin na bawat isang taong naririto para mas dalhin pa ang maraming kaluluwa sa iyong kaharian, Panginoon. Na mas maraming tao ang magpuri sa iyo, Panginoon. Ang maglingkod sa iyo, Panginoon. Ang piliin na lumapit sa iyo sa kabila ng pagsubok, Panginoon. Nakabawat mapait na karanasan ay turuan kami na magpakumbaba, lumuhod at lumapit sa iyo, Panginoon. At humingi sa iyo ng kagalingan, Panginoon. Sinasaway namin lahat ng kasinungalingan ng kaaway, Panginoon. Wala nang kabataan ang mag-turn sa drugs. Wala nang kabataan ang mag-ulo sa mga ipinagbabawal na gamot, sa pag-inom, sa computer games, Panginoon. Bagko sa iyo sila hahanap ng kaginhawaan
Sa'yo sila makakasubong ng pahinga, ng kapayapaan, Panginoon. Yung pagmamahal na hinahanap nila, sa'yo nila matatagpuan, Panginoon. Hindi kung saan-saan man, hindi sa kaliwat kanan, hindi sa madilim na lugar, kung hindi sa pag-ibig mo na nagninindi, Panginoon. At nagbibigay liwanag sa aming puso at kaisipan, Panginoon. Muli, tinataas namin sa iyo ang umagat ito, Panginoon. Tinataas namin sa iyo lahat ng pagpupuri, Panginoon. Lahat ng parangal, ng pasasalamat, Panginoon. Dahil napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo sa aming buhay. Maraming salamat. So kung pag-alamin natin ngayong umaga si Teacher Reggie, pagpaulit niya ay have to speak in English para I need to express myself at this moment. So, Teacher Reggie is still looking for other doctors, raising needs. Nagsimula na siyang mag-start ng medication using natural means. So, yung generous na support, it will still go to her healing. And we are praying that the Lord, actually, the Lord is already leading her to the proper doctors. Now, we are very hopeful and very happy na may direction ng Lord. Reggie has prayed from the beginning na Lord, kung hindi para sa akin yung surgery, saan mo yung doors. And so, for now, the Lord has closed the doors for this surgery. And we are still praying na masave ang lahat ng organs ni Reggie. At kailangan tanggalin ang anumang bahagi ng kanyang organs. So right now, sabay-sabay po tayo, open prayer, open your mouth, and let us speak healing upon Reggie's body. When Jesus healed the sick, He would speak to the disease and He would speak to the body and command it to be healed. He would speak to the disease and command it to heal. So let's do